Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong walang katabil na pagsasabi ni VP Sara Duterte sa harap ng mainstream media na bloodbath. Kasi mga minamahal, ito yung sabi ni VP. Sige, ituloy nyo yung impeachment. Kasi pag tinuloy nyo yung impeachment, magkakaroon ng bloodbath. Ngayon, hindi naman natin literally na sinasabing merong mga magbubuwis dyan ng buhay, pero hindi natin alam kung ano yung mangyayari near in the future. Kasi yung bloodbath na tinutukoy ng ating Vice Presidente, madami kasing ibig sabihin yan. Yes, totoo mga minamahal. Pwedeng sabihin natin na hindi susunod sa due process itong si VP Sara Duterte, or maybe hindi siya susunod sa mga prosecutor. I mean, hindi niya tatanggapin yung mga ebidensyang hawak ng ating mga panelists, ng ating mga prosecutor, or ipagsasawalang bahala niya lang yung rule of law and due process, or pwedeng violente yung mangyari. Kasi kapag isinearch natin yung ibig sabihin ng bloodbath, mga minamahal, sabi dito sa dictionary, an event or situation in which many people are killed in a violent manner. So, ibig sabihin, kung bibigyan natin ng meaning yung bloodbath na tinutukoy ni Sara Duterte, sabi ko nga sa inyo, madaming pwedeng classifications dyan. Pero nangunguna na dyan, kung i-research nyo yung ibig sabihin ng bloodbath, merong patayan. 'Di ba? Sa violenteng pamamaraan. So, yun ba yung mangyayari sa impeachment? Magkakagulo? Merong mamamatay? Merong magbubuwis ng buhay? Yung mga panelists, yung mga prosecutor, tinatakot mo ba? Kasi, yung mga parte ng impeachment sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, mga minamahal, is unang-una dyan, yung mga prosecutor, 11 na prosecutor, mga huwes. And even mga senador, kahit pa man yung mga senador na yan, yung iba dyan ay makasara, meron pa namang iba dyang mga swing. Alam niyo yung swing, mga minamahal, pwedeng sala sa init, pwedeng sala sa lamig, at yung iba, talagang pro people. So, alam niyo na yung pro people, yung tinitingnan yung mga ebidensya. Pwedeng ganon. So, ngayon, sa mensahe ni VP Sara Duterte na bloodbath, pwedeng sabihin kasi natin na yung kanyang message niyan is pahiwatig na pag hindi kayo tumigil, meron at meron dyan sa inyong magbubuwis ng buhay. Pwedeng ganon. Kasi nagawa niya ngang magbanta. Yes, mga minamahal, nagawa niya ngang magbanta dito sa ating presidente. Diba? Kay First Lady, kay PBBM, kay House Speaker Martin Romualdez. So, nagawa niya ngang magbanta sa mga highest public official at sa First Lady sa bansang Pilipinas, sa mga prosecutor pa kaya? Sa mga huwes pa kaya? Sa mga senador pa kaya? Kasi alam niyo, itong si VP Sara Duterte, sanay na sa pagiging violente. Tingnan ninyo yung war on drugs ng kanyang ama. Pansinin ninyo, mga minamahal, yung war on drugs ni former President Duterte, madugo, di ba? Tingnan ninyo yung nangyari kay Digo ngayon, nandoon sa ibang bansa. Di ba? Pinapanagutan yung kanyang war crimes, yung kasong crimes against humanity. Di ba? So, alam nyo naman ang modus itong Duterte camp. Now, ngayon, syempre, magtatayan. I don't think so kung na-adapt ni VP Sara Duterte yung pag-uugali ng kanyang ama. Pero sa kanyang binitawang salita, sobrang violente naman ito, boy. Hindi na to makatarungan. Parang ang baboy. Diba? Hindi ka nais-nais. Sa madaling sabi, parang grabe naman ang ating Vice Presidente. Wala man lang bang paawat? Diba? Kailan pa ba nagpaawat itong ating Vice Presidente? Gusto niya siya lang laging na-highlight, di ba? Gusto niya lagi siyang sikat Pero yung kanyang pagpapasikat, katulad ngayon,
hindi maganda. Well, positive or negative, still publicity pa din naman, di ba, mga minamahal? Pero yung point of view natin dito, parang ang baboy naman. Bad blood, pananakot. Meron kang tinatakot. Di ba, parang ang pangit naman nun. Na meron kang tinatakot para lang hindi matuloy yung impeachment trial mo. Or tinatakot mo yung ibang mga senador. Kasi katulad ni Rodante Marcoleta, sabi niya, papahinto niya daw yung impeachment. Nagbabalak. Pansinin ninyo, mga minamahal, yung recent statement ni Marcoleta, titingnan daw yung mga ebidensya kung pwedeng matuloy yung impeachment or hindi. So, mismong kagrupo mo, tinatakot mo ba or nasulsulan mo na din? Diba, mga minamahal? Now, panoodin natin tong balitang to. Bad blood na tinutukoy ni Sara Duterte. Bastos talaga, no? Handa na ang abogado o ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Sinabi ng Vice Presidente na nais niyang matuloy ang paglilitis dahil gusto niya ng bloodbath. Wala rin umanong naasahan ang Pangulong Pangulo sa impeachment trial matapos malaman ang mga bagong halal na senador at sinabing dapat hintayin ng publiko ang matapos ang paglilitis bago magbilang ng boto ng mga senador na kasali rito. Hindi rin ikinagulat ng bise ang pagsali ni Akbayan Party List nominee Chel Jokno at ML Party List nominee Leila de Lima sa House Prosecution Panel dahil kontra umunong dalawa sa mga Duterte. Itong si Sara, makitid talaga mag-isip, no? Di porket nakikita niya na kontra itong Akbayan at itong si former Senator Leila de Lima sa kanya, iniisip niya na, di ba, iniisip niya na talagang i-impeach siya. Eh, House panelist yan eh. Prosecutor yan eh. Ano bang trabaho ng prosecutor? Eh, di mag-prosecute. Di ba? So, maglalatag sila ng mga ebidensya. At the end of the day, nasa mga senador pa din naman yan kung i-acquit or hindi. Di ba, nagigets ninyo mga minamahal? Now, yung impeachment kasi, hindi yan hindi yan killing or whatever, di ba? Hindi ganun ibig sabihin ng impeachment. Labasan niya ng ebidensya. Yung mga prosecutor, yung huwes, merong ilalabas na ebidensya. Hindi yan yung basta-bastang minanipula or pinabrika lamang ng mga istorya. Case to case, evidence to evidence yan. Hindi naman yan katulad sa ginawa ninyo kay Leila de Lima eh. Natatakot na ba itong si BP kay Leila de Lima? Diba? Kung kaya hindi ko na ikinagulat na si de Lima, diba, ay magiging isa sa mga panelist or prosecutor na magpo-prosecute sa impeachment. Hindi kasi yan laro eh, yung impeachment. Yung impeachment na yung mga minamahal, case to case yan. Yung evidence to evidence. Baka ikaw yung dumugo. Kasi yung mga prosecutor, yung mga testigo, yung mga huwes, hindi mo pwedeng barabarahin yan dyan. Di ba? Mayroon niyang ebidensya. Yun, mga minamahal. Hindi mo pwedeng gawin yung ginawa mo doon nung umattend ka sa Manila Rally, yung sinira mo itong si Joel Chua, yung sinira mo itong si Valeriano, si Luistro, itong si Abante. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun na pwede kang maninira doon. Ebidensya. Diba? Yung pagbabasihan doon, yung pagnanakaw mo sa kaban ng bayan, diba? Yung ginawa mong pangyuyurok sa pera ng mamamayang Pilipino, yung mga confidential funds mo na hindi namin malaman kung saan mo dinala. Yun eh. Yun yung pag-uusapan dyan. Hindi yung titirada ka ng ad hominem effects na hindi naman nakakatulong. Hindi yun ganun. BP, mag-isip ka nga. Diba? Sa ginagawa mo, baka ikaw yung ma-bloodbath. Diba? Ikaw yung baka maging duguan dito sa mga ebidensyang ibibigay nila na baka hindi mo masagot. Diba? Ang lakas kasi ng apog ni Sara Duterte. Actually, ganyan talaga ugali nila. Napaka-violente. Diba? Sunod-sunod. Noon, papapatay si PBBM, si FL Lisa, House Speaker. Oh, ngayon naman, bloodbath sa impeachment. So, sino ipapapatay mo? Yung mga panelists? Yung prosecutor? Yung mga huwes? Yung mga senador na hindi a-agree sa'yo? Huwag naman ganun, BP. Huwag naman ganun. Alright. So, yun po mga minamahal.
Di ba? Kayo, ano yung masasabi ninyo dito sa bloodbath ni VP Sara Duterte? Alright, so it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.